Ninanais ngayon ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na i-abolish ang sangguniang kabataan sa posisyon ng sangguniang pambarangay. Sa halip daw ay mag-appoint na lamang ng kaparehong posisyon nang hindi na dumadaan pa sa kahit anong eleksyon. Sinabi yan ni Remulla sa nagpapatuloy na pagdinig ng Committee on Appropriations ng Kamara sa panukalang 2026 budget ng ahensya, kung saan ipinahayag ni Akbayan Party List Representative at Assistant Minority Leader Attorney Chel Jokno ang pag-aaral ng Ateneo de Manila University noong 2022 ng mga SK Council at pondo nito ay nananatiling nasa pangangalaga ng mga kapitan kahit na dapat ay may sarili silang mandato sa pagpapatupad ng kanilang programa at paggasta ng pondo para sa proyekto ng mga kabataan. We're very concerned about how, when it comes to the SK, there have been studies that indicate that they are beholden to the barangay captains, especially when it comes to funding. In particular, there was a 2022 study by the Ateneo de Manila University which found that SK councils remain financially beholden to barangay captains despite the law mandating that they have their own bank accounts and direct control over their funds. Ang tanong po natin ay, is the DILG aware of this problem and are they doing something concrete about it? Sabi naman dyan ni Remulla na personal lamang daw niya itong opinyon at suhestyon kung saan sa tingin daw ng kalihim, kaya ang kadalasan daw na umaako sa karamihan ng mga tungkulin ng mga SK ay ang mga kapitan ay dahil ang mga nahalal sa posisyon ay nasa pagitan ng edad 15 years old hanggang 25 years old na karaniwang ang ginagawa ay kundi nagtatrabaho na at nag-aaral ay may mga pamilya na. The SK, as it is currently formed, has increased the age from 15 to 25 years old. And that age range, most of them either go to work, go to college, or get married during their incumbency. So because of the defect of that law, the barangay captains take over most of the functions of the SK and they're just made to sign. If I were to Naobserbahan din daw ng DILG na mula ng unang magkaroon ng halalan para sa SK Council hanggang sa mahalalang mga nanalo sa posisyon, kumakaunti raw kada taon ang porsyento ng mga ito na nagpa-participate sa mga meeting na dapat sana ay dumadalo sila. Kung si Remulla raw ang tatanungin, sa halip na dumaan pa sa halalan, i-appoint na lamang daw ang mga SK chairman at tanggalin na ang mga non-performing members ng konseho sa Youth Council. The SK, sir, after the first year of election, only 60% are attending the meetings. After 2 years, only 50%. And after 3 years, only 30%. So that leads those absences, leads the barangay captain to impose his will on the council. If I were to make a personal, and I take this as a personal recommendation, I would rather that the SK be abolished because of the trend that it continuously goes down in participation and the barangay captains take over. I would rather that the SK chairman be appointed and for those non-performance be replaced by someone else. That's just a personal opinion, sir. Binigyang diin din ni Remulla na ang nasabing issue ay isa raw sa malaking problema na kinaharap ngayon ng sangguniang kabataan, lalo na't may datos daw ang DILG at namomonitor nila kung sino-sino ang mga SK chairman at mga miyembro nito ang nagpa-participate at hindi na aktibong nakikilahok sa sangguniang barangay. Isa pa raw sa nakikita ng DILG sa Youth Council ang pagkatakot ng mga ito na direktang i-report sa DILG ang ilang mga nakikita nilang katiwalian o problema sa kanilang barangay na nasasakupan. Gayunpaman sa umiiral na SK Reform Act, hindi pinahihintulutan ang replacement ng isang SK chairman. Yan ay maliban kung magretiro ito o magresign sa kanyang posisyon o kaya naman maharap sa administrative case ng DILG at barangay mandates. Para sa EuroTV News, Vanessa Cleofa sumasaludo sa bawat Pilipino.